Spill the tea! So, what's the tea? So, eto na nga. First of all, pag-uusapan natin is hard news. So, we're talking about the injustice sa minimum wage. So, first is the poverty threshold. So, sa 2023 official poverty statistics ng PSA, so, para hindi maituring na mahirap ang isang pamilya, kailangan hindi bababa yung sahod nila sa 13,873 pesos kada month. So, yun yung tinatawag natin na average poverty threshold. So, sabi ng PSA, sapat na raw yun para matustusan yung mga pangangailangan ng mga pamilya sa loob ng isang buwan. So, yun naman is meron siyang 5 members sa kada pamilya. Para yun sa may 5 miyembro ng pamilya. So, magkakaiba yung poverty threshold average sa kada rehiyon dahil iba-iba yung average nung wage sa kada rehiyon kasi iba-iba yung gastusin and yung presyo ng billion. So, ayun. So, sa Metro Manila, ang monthly income dun is 15,000. And sabi ng PSA, yung 69% doon o yung 1K is para sa pagkain. Then yung natira naman na halos 5,000 is para naman sa ibang gastusin like kuryente, tubig, pagpapaaral, baon na estudyante, pamasahe, yun. 5K? A month. Sa Metro Manila. Yun. What about, Mga province. province? So, yun na nga. Pag-uusapan naman natin ang poverty incidence. At tinutukoy nga nito ang kabuoang bilang ng pamilya na kumikita ng mas mababa sa kinikita ng poverty threshold na 13,873 a month at 600 plus daily na bilang minimum wage. At alam nyo bang kabilang sa may mga pinakang highest poverty rate ang Zamboanga, Saxargen at mga Muslim regions. Nagkakaroon ng injustice sa pagbibigay ng pasahod sa mga province tulad ng yun nga sa Zamboanga at sa mga Muslim regions kasi katulad ng sa agricultural nagpapasahod lang ng 360 plus at sa non-agricultural naman ay mas mataas na dapat mas mataas ang binibigay na pasahod sa agricultural kasi naglalaan siya ng mas Mas mabigat na trabaho. Gumagamit ng manpower. Yun nga. Tapos, based din sa, napanood ko, yung inflation rate kasi, yan yung pagbabago dun sa price ng sa presyo ng mga pagkain, ganyan. Tapos, kung saan yung may mababang pagbabago sa pagkain, doon pa, mas mataas yung minimum wage, which is yung NCR, or around Manila. Tapos, yung sa matataas yung, inflation rate, dun pa ang bababa ng minimum wage na dapat, di ba, dun sa may mababang inflation rate, yun pa yun, yun dapat, para sa akin, yung mas low. Mas deserve. Mas deserve ng kasi hindi naman na sila, mababa lang yung nila. Yung minimum. Yung price. Bakit kailangan mataas pa yung nila, 'di ba? Tas ayun, ang usually pa na nagkakaroon ng mababang sahod, 381 something, no? Sa sa mga probinsya na pinanggagalingan ng mga binibenta dito sa Manila. Pero may tanong ako, guys. Tingin nyo ba sapat ba yun para sa mga tumataas na ngayon na cost of living? Hindi. Siyempre. Hindi. Bakit? Siyempre ngayon, lalo na tumataas yung bilihin. Sa tingin mo ba, yung nasasahod mo kada araw, isapat sa'yo? 500. 500. Minsan nga, 300 lang, di ba? Transpo ang mahal na din. Tsaka sa isang pamilya, yung sinasabi nila na
yung income nila, feel ko talaga hindi sapat yun. Kasi, kung may anak ka, syempre, magbabayad ka ng tuition nila. Yes. Kuryente pa, renta nyo pa. Oh. Sama pa natin yung healthcare. Healthcare pa at lalo na kapag may mga emergency. Oo, yan. Emergency. Tapos ano pa? Sa NCR, yung minimum wage nila, 600 something A day. a day. Tapos sa yun nga, katulad ng Zamboanga, ano ba yun? Peninsula. Peninsula, ganon. Ang ano nila doon, minimum wage nila, 381, 360 something, ganon. Tapos ano pa, labor pa, manpower Grabe. pa. Sobrang yung alam mo yun, yung parang yung pagod. Parang hindi parang sa tingin niyo worth it ba? Oo, kasi 'di ba? Kasi parang sobrang liit. unfair. Sobra. Sobrang liit ng sahod. Tapos grabe yung pagod. Talaga. Yun nga, sabi nga dun sa napanood ko, ang problema din yan, yung sa mga business na nagbabayad, inaabuso din nila yung, alam mo kasi, hindi din yung parang, wala ka ding marinig sa mga, parang nagpapasensya lang sila, yung mga nasa, yun nga, sa mga probinsya, na wala ka maririnig din na reklamo about sa, nila. Do merong nagrereklamo pero hindi sila like totally naririnig ng dito. Wala silang boses. Oo. Dahil nasa government ko eh. Ano nga daw yun, ang abusado din dito daw, yung mga sa business nga. Kasi ang bababa nila magbigay ng doon. Yun, Pasahod. Pasahod. Tapos dito sa Manila, ang tataas. Sabi ni President, dito sa Philippines, bumaba daw yung poor population. Pero, sa pag-aaral, wala namang pinagbago. Bago pa magkaroon ng kasi nung pandemya, lumala yung poor population Yung poor population. Walang trabaho eh. Oo, lumala. Pero, yun nga, hanggang ngayon, pero bago pa yung bago pa magkaroon ng pandemya, around 2018 hanggang ngayon 2024, walang pinagbago sa poor. Walang masyadong pinagbago kasi nung 2018, 17.67 million yung magnitude of poor population. Nung 2023, 17.54 million. Parang wala ding pinagbago, 'di ba? Asan yung sinasabi nilang mas bumaba yung poor population. Tas eto pa. Sabi pa dito sa sabi ni Executive Director Africa. Kaya yung mga tao dun sa Zamboanga, hindi sila parang hindi naririnig ganon or hindi din sila kasi yung media nandito sa NCR. So kung dito sila magbababa ng sahod, rinig na rinig yun. Yung parang issue yun na malaki. Kasi yung media dito sa sa NCR sa Manila kasi mga probinsya, hindi sila masyadong naririnig kasi wala dun yung media. So parang mas pina-priority nilang bigyan ng magandang sahod yung mga nandito sa Manila daw kasi nga maraming magrereklamo, maraming makakarinig sa kanila kasi nga nandito yung media compared sa Zamboanga na hindi masyadong naririnig since hindi doon nakafocus yung media. Hindi naman hindi deserve ng mga trabahador dito sa NCR yung sahod nila kasi wala naman silang kasalanan Ayun yung tinadhana sa kanila Pero siguro dapat lang na mas bigyan pa ng pansin yung mga trabahador sa province. Hindi naman hindi deserve ng taga-NCR kung ano meron sila, pero sana bigyan din kung ano yung deserve ng Yes. sa probinsya, yung mga nasa probinsya. Yun lang para sa akin na dapat gawin. Ang talaga dyan is yung namamahala Sa kanila din yan. At saka dun sa namamahala at saka dun sa mga businesses na din. Sila yung pinaka may unfair unfair na pagpapasahod. Kaya talaga, if us in the future, since we're ABM student, if magkakaroon kami ng business, syempre, kami, yung
alam mo yun, Business minded. fair para sa lahat. Yung hindi lang kami yung tataas, kundi yung lahat, 'di ba? No to inequality. Yes. So, proceed naman tayo sa investigative news. It's about, the Manila hostage crisis. Way back 2010 kasi, merong tour bus and naglalaman yun ng tourist na 20, tatlong Filipino tour guide at isang driver. And nung pabalik na yung mga tao galing sa saan nga ulit yun? Fort Santiago. May sumabay na isang lalaki, nakapang-pulis. And sabi niya nung una sa bus driver na kung pwede lang sumabay ng libre. And hindi pumayag yung bus driver, pero hindi siya umalis. Ang ginawa niya, dineclare niya dun sa mga tao na hostage ko kayo, ganyan. Tapos ayun, pinadrive niya dun sa driver papuntang Quirino Grandstand. Quirino Grandstand yung bus. Tapos yun na, doon na nagsimula dumating yung mga media kasi mga pulis, siguro kasi may mga nagre-report din. Ayun nga, may kasi nagre-report. nasa gitna talaga yung bus eh. Oo. Nasa gitna ng Quirino Grandstand eh. Tsaka nung parang nung simula nung nag-declare siya ng ganun, may mga naka-video din na mga tao. O mga Kaya din nakarating agad din sa mga media, Pulis. sa mga pulis yung nangyayari. Yun na. Tapos, etong hostage taker, siya si Rolando Mendoza. Siya. Dati siyang pulis na napagbintangan lang naman siya. Wala pang walang sapat na evidence. Walang evidence. Tapos, tinanggal na siya agad. Wala na siyang retirement benefits. Oo, yun nga. Yun, kaya, sabi niya, may sama ng loob lang daw siya. Kaya niya nagawa yun. Tapos, yung, na yung police, tsaka media sa, paligid, pinuntahan ng dalawang kasamahan dati. Pero nagpalaya siya, di ba, muna? Pumunta muna yung dalawang kaibigan niya. Hindi niya kaibigan, kasamahan niya lang, na pulis din. Tapos yun, nagkausap sila, tapos may pinalaya na siya. Ilan yun? 6. Isang Filipino tour guide, tas yung mga bata, 5. Ay, 6 na tourist. 6 na tourist. Tapos, Filipino tour guide, nagpalaya siya. Tapos, ang usapan nila ng dalawang kasamahan niya na pulis, gusto niyang magpa-interview Sa loob ng bus. sa loob ng bus. Gusto niya rin kasi malaman ng kasi 'di ba naka-live. So parang nakikita lang yung bad side. oo. Ay, kasi yun merong television sa loob ng bus and ang niya, parang ang pangit ng side dun sa yung mga sinasabi ng media, taliwas sa niya. Kaya Parang- dun siya nagtawag ng media. Parang Kasi gusto niya maklear yung kasi niya. yung image niya, negative kasi yung pinaparating ng media sa mga tao. Oo. Kaya gusto niya magpa-interview para Yes. marinig Nga. yung side niya. Pero ayaw ng mga police. Ayun ng mga pulis kasi, totoo naman delikado. Delikado. Pero, bigla siyang, sabi niya doon, 3 p.m. 3 p.m., no media, deadlock. So parang hanggang 3 Kung 3 p.m. daw, kikilitan niya ng buhay yung, Yung mga taong tao nandun. sa loob Pag ng walang bus. pinadalang media, hanggang 3 p.m. lang talaga yung niya. Oh. Oo. Pero Ayun, sabi daw dun umabot ng 6 p.m. yung ganap. Oh, bigla kasing dumating yung kapatid Kapatid. niya. Yun. Dumating yung Kinausap kapatid niya, nag-usap sila, tapos, yung kapatid niya naman, naglabas ng barel. May dala siyang baril. May dala siyang barel, tapos, nilabas ng kasamahan na pulis ni Mendoza. Doon na siya napag-initan. Yeah, doon na rin siya napag-initan. Nga, ayun, 'di ba? Pumunta yung kapatid niya sa para kausapin siya. Tapos nung pumunta yung kapatid niya, nakita nung isang pulis na may dala siyang baril. So, kinuha ng pulis yung baril ng kapatid niya. And then tinawagan din yung kapatid. Tinawagan nung kapatid niya si Mendoza. Sinasabi niya na, "Wag mong ituloy yung 3 PM deadlock." Yung Sabihin na lang natin sa kanila kung ano yung sama ng loob natin. Oo. Yun. Tapos,
gumawa din ng paraan yung media para makausap si Mendoza. Which is, nagkausap sila sa radyo. Oo. Ang gusto lang naman nakapalit ni Mendoza kasi, Balik siya sa trabaho. makabalik. Tapos, i-terminate yung kaso sa kanya. Kasi, Hindi naman yun totoo nga, eh. yun nga, Sabi daw gusto kasi- niyang maging Kasi innocent. di ba hiningian siya ng malaking pera para maano ulit. Yun din yung sama ng loob niya, hiningian siya ng malaking pera para gusto niya kasi ng maano siya ng maayos, magkaroon ng magandang process yung kaso niya kasi wala ngang naging magandang process. Talagang biglang tanggal, walang benefits, walang ganun. Tas eto pa, nagbigay yung isang nakaupo sa kanya ng sulat na sinasabi na aasikasuhin niya yung kaso ni Mendoza. Tapos nagalit si Mendoza. Sabi niya na basura tong papel niya. Dapat sabihin daw sa kanya na ano ba 'yon? Gusto niya agaran na, mawala na yung kaso. Diretsuhan ng salit na hindi yung pag next yun yung kinainit niya. Tapos eto, yung kapatid ni Mendoza hinuli ng mga pulis Dahil daw merong dalang barel So, yung iniisip ng mga polis na baka kasabwat Oo, din siya. baka ganun. kasabwat. Pero ang totoo, gusto niya din tumulong ng kapatid niya. Oo. Tapos ito pang mali kasi, lahat ng media talaga sa lahat ng ganap. May TV dun sa loob ng bus. Lahat ng galaw nila, lahat ng pinag-uusapan nila, nakikita din ni Mendoza. 'Di ba? So ayun, lalong nag-init yung ulo ni Mendoza kasi hindi na nga ma-actionan ng mabilisan yung gusto niyang mangyari. Hinuli pa yung kapatid niya. Sabi ni Mendoza, kawalan niyo yung kapatid ko, inosente yan, walang kasalanan parang yan. tinatrato yung baboy. Oo, tinatrato yung baboy. Doon siya nagalit talaga. Kaya, Talaga siya. doon siya kumitel ng buhay. Yung Tsaka din kasi, lahat ng position ng pulis, ng sniper, nakita niya. Dahil nga sa media. Pero ito, nakatakas yung driver. Oo. Tapos tumakbo siya sa mga tao. Sabi niya, patay na lahat. Lahat Oo, patay patay na. Kaya, hindi nagdalawang isip yung SAF Oo. na sumugod na. Pero, yung ground commander, hindi SAF yung pinasugod, kundi yung SWAT. Yung SWAT, nagulat din yung SWAT kasi yung SWAT daw kulang daw sa equipments. Yun, mas okay daw yung SAF na lang. Pero wala, yun yung SWAT yung pinasugod. Tapos, Umaksyon na yung SWAT. Tapos, kinakalculate nila lahat ng galaw ni Mendoza. Ang ginawa nila, naglusot sila ng gas dun sa may bintana. Dun sa may likod banda. Para si Mendoza, umatras papunta dun sa may pintuan. Tapos, nung success naman yung ginawa nila nung pagkalagay nila ng gas. Pagka nakaabang na yung isang sniper doon sa may harap ng pintuan. Nung nandun na, tsaka nila binaril. Ganon. namatay si Kaso, Mendoza. Patay na si Mendoza. Tapos nagulat na lang daw yung mga pulis. May buhay pa daw. Oo, madami pang Na 8 people. May 8 people pa daw, may 8 tourists pa daw na buhay. Pero sabi ng driver, wala na, lahat na daw patay. Kaya nagulat sila. Pagkatapos ng issue na yun, grabe daw yung criticism na natanggap ng SWAT worldwide. Totoo. Dahil mali kasi talaga. Super antibay. Nag-practice sila sa bus. Grabe, nakikita ni lahat ng galaw nila kita. Kita. Sino ba naman, di ba? Alam mo kasi yung media din kasi. Oo, ang Hindi na media. dapat involved yan kapag ganyang Ano sa tingin yung naging problema dun sa Siguro. Siguro yung yung nambintang talaga kay Rolando. Hindi naman sa sinasabi kong walang kasalanan si Rolando. kasi hindi din natin alam ang totoo eh. Oo. Pero, ayun nga. Ano Lang sana? naman nagsimula eh. Right process ng case. Yep. Sana pinakinggan din nila yung side ni Rolando. yung tama naman din kasi siya. At some point,
yung gusto niya lang naman is fair na ano. Ang tagal na din naglingkod sa Pilipinas, sabay ganun yung sa kanya. Pagbintangan pa siya, di pa siya nabigyan ng maayos na hustisya. Tapos yung may ano pa, may manghingi pa ng money para lang maano yung case niya. Diba? Sobrang nakakainis. Sobrang unfair. Minsan talaga, naano tayo sa kasamaan, sa kapit sa patalim. Galit kasi natin, Oo. minsan nadadala tayo sa kasamaan. Ano namang masasabi niyo about sa naging process sa paghuli sa pagtapos? Ako siguro, kung sana inano muna nila si Mendoza. Parang pinagbigyan muna nila, tsaka nila hinuli kapag sumuko na. Yun talaga yung importance ng Kasi listening. na siya, listening. Kaya nga, di ba sabi niya naman, susuko siya. Oo, pag kung pagbibigyan yung ano niya. Kalmado siya eh. Kaya nga, nag-ano siguro yung mga polis sa labas kasi pumatay na siya, di ba? Oo, doon na talaga yun. Kaya hindi sila makapag-action talaga kasi may mga tao sa loob na madadamay. At saka kung di sana nila hinuli yung kapatid Magawa sila ng mga Di siya Ayan, kasalanan na yan ng media. Media talaga. Media talaga eh. Media talaga. Solution. Kailangan talaga natin ng pakikinig. And syempre, fairness. 'Di ba? Lalo na sa mga nakaupo dyan. Fairness. Justice. Tamang process. Wag puro pera. Oo. Puro pera kasi. Syempre, after ng hard, ng investigative mga mabibigat na usapin, proceed naman tayo sa something soft. Something magaan. Magaan ba talaga? Parang ang Okay. bigat eh. Parang ang lalim. It's about, Pressure. pressure. Sa life. Pressure in life. Yes. Parang, Okay. ano ba? Simulan ba? niyo muna. Kayo ba Pressure in guys? Ano bang mga tanong niyo dyan? Kayo ba dapat guys? Ano ba yung nafe-feel nyo ngayon na grade 12 na tayo, graduating, then later on, college na. Parang, ano bang nafe-feel nyo? College pa. Ano ba nafe-feel nyo Graduate guys? pa. Practical. Ako, napapressure ako sa sa pagpili ng ng Course. Yun din talaga eh. kung Kahit ano ba kami. dapat. Gusto kong maging successful, pero hindi ko alam kung anong gusto ko. Napapressure ako kasi parang dapat ngayon pa lang alam ko na. Oo, kasi next year, college ka na. Tayo. Tayo. Sama-sama tayo. Yes, yun nga. Yun yung pressure mo na di na kinikip-kip mo ngayon. Mas Kinikip-kip. Dinidibdib. Totoo. Kinikip. Kahit Bakit? Bakit? Ako rin. Bakit? Kasi, ayun nga, kailangan parang ngayon dapat alam ko na yung gusto ko. Hindi ko pa nga alam. Kaya napapressure talaga ako. Okay. Undecided ka pa sa mga... yes. Nakaka-pressure talaga. Super. Pero gusto ko maging successful Siyempre, sino ba namang hindi? Okay, ikaw naman, te. Ano yung nagpapapressure sa'yo? As an individual. Kahit hindi as a student, as a person. Di ba may problema? Ano yung nagpapapressure sa'yo? Saan? Sa buhay mo. Pamilya ko. What? Why? And paano? Paano ka nape-pressure? Kahit konting summary lang. Ano? May tumutulog. Ito ako, umiyak na. Umiyak na ako kagabi, abos na daw ako. Pahapyaw lang. Ewan ko. Is it confidential? Hindi naman. Kaya nakwento ko nga Basta kagabi. sa pamilya lang. Oo. About family, nagpapapressure sa'yo. Ako naman, sa future talaga. Kasi syempre, parang ang bilis ng panahon, di ba? Parang pandemic, tas grade 10, 11, 12. Sabay magka-college ka bigla. So parang ako, hindi ko pa talaga alam kung ano yung gusto ko. So parang nakakaano lang. Kasi, alam mo kasi nape-pressure talaga ako sa expectations ng ibang tao sa akin. Yun talaga yun. Parang, ano ba ako, magiging ganito ba ako sa future? Ayun din.
ganun talaga yung nakaka-pressure talaga. Kaya ang hirap lang kapag iniisip ko. To the point na parang out of nowhere, kapag iniisip ko yun, parang nakakaiyak na lang. Kasi sobrang nakaka-pressure talaga. Like, di ko talaga alam kung anong gagawin ko, ganyan-ganyan. Parang talagang papasok ka na kasi sa real world. Oo, adulthood na talaga eh. So parang iniisip mo, parang sobrang hirap naman. Parang, Yung wala pa, pero Oo. alam mo na agad. kasi based sa Ako mga hindi, nakikita atat ko eh. Ganun talaga sila eh. Atat ka? Atat ka maging adult. Okay. Okay. Totoo. Ako hindi. Natatakot ako. Ano ba yung, ano bang gusto mo? Hindi niya nga. Career? Alam mo kasi, alam ko yung gusto ko eh. As in, alam na alam ko talaga. Pero kasi meron nga tayong tinatawag na practicality over Yes. passion talaga. So parang kahit gustuhin ko mang piliin yun, hindi mo magawa kasi nga hindi naman ako financially stable, ganun. So parang pipiliin mo na lang maging practical. Kung ano ba Yes. yung course na parang kakayanin lang ng bulsa ng parents mo, ganyan. Kasi hindi Paano naman kung- ako, Lahat hindi kaya ng magulang. Anong gagawin? Huwag na. Huwag ka na magtanong. Ayun na naman tayo sa atin. Basta yun, guys. Kayo naman. Sa huli ka na tayo. Para conclusion. Kayo, guys. Sino pa sa inyo? Kahit hindi as a student, Si as a Ana. person, person lang. Si ano Ana yung feel- nagpapaano si Ana sa feel inyo, ko ano pressure, na nararamdaman Ay, mo? si Syra yan. Si Zaira, para, ano yan feeling ko, Madami. madaming hinanakit. Sa buhay niya. Can you please tell Hindi, us? wala, lang. Pressure lang sa di ba, sabi ng lola ko, magtrabaho na lang ako. Ganun. Eh, hindi naman kasi, syempre, ang pera, nandyan lang yan eh. Pero ang pag-aaral, hindi mo masasabi kung matatapos mo pa siya, na pinagsasabay mo yung work, ganun. Wala. Pero Baka pinagtrabaho kasi hindi na kayang gastusin ka. hindi naman sa hindi kaya, marami lang expenses na Yes. mas kailangang pagtuunan ng pansin kaysa sa pag-aaral. Maintenance, ganun. Pinagtatrabaho kasi hindi ka na kayang gastusin. Yun lang. Ngayon, ikaw, ano pipiliin mo? Kapag ganun talaga, Practicality pa rin. pag Kung ano pinapili yung ka, kaya kong gawin, kung kaya kong pagsabayin yung pag-aaral, Yes. pag-work, gagawin. Oo. Pero pag with hindi your own kaya, money, sarili mo ng pera yun. siyempre, Alam mo, susupport kinaya ng iba, imposibleng di mo kayanin. Kasi pag andyan na yung problema, no choice ka na eh. Alam Yun mo na lang naman, talaga yung mo. Kailangan, harapin mo. kahit i-ignore mo yan, di mo pwede. Mga arang kasi to. Okay. So, anong plan mo ngayon? Na yun nga yung gusto ng tita, ng lola mo, iba yung gusto mo. Anong gagawin mo ngayon? Hindi, mag-aaral pa rin ako. Pero kung, di ba, mag-a-apply naman sa may university naman, ganyan. Hanggat kayang mag-apply, gagawin. Pero kung hindi pumasa, edi walang choice, trabaho ka talaga. Yun lang din bagsak mo eh. At the end of the day. Trabaho pa din. Pagka-graduate mo ng college, So, trabaho. doon ka talaga napipressure. Saan Ayan, talaga? Pero gusto ng lola ko mag-aral ako, parang ang gusto niya lang, pagsabayin ko yung work. Okay. Oo. Para balance na yung mga gusto. Oo, kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga. Pero ikaw gusto mo. Kaya mo Pagsabayin. naman. Ikaw ba? Kaya mo ba? Or no Hindi ko choice. kaya, te! Kaya mo yan! Wala. Okay lang hindi sa nga akin. kaya. Okay lang. Hindi, okay lang sa akin kung ang pasok alternate. Okay lang. Pero kung araw-araw yung pasok mo, tas araw-araw ka ding nagtatrabaho, hindi ko kaya. Pagod. Burnout talaga kakalabas. College walang alternate na pasok. Pero hindi. Sa BSU, araw-araw pasok. Oh, diba? Kasi kapag pag libre lang yung school, talagang aral lang dyan, bigay mo din eh. Yun yung parang pagodan yung bayad mo. Sipag Pag talaga. sipag talaga. Kasi libre na yung school eh. Dugot pa. Yun. Kaluluwa yung kapalit. Kaya Lalo na pag ganun, tapos magtatrabaho ka pa, drain ka na. Sobra, parang wala nang mamamatay ka pahinga. Kasi ang kuya ko din, BSU dati, pinagsabay yung trabaho. Ang ending, Wala. wala, pera talaga. Huminto.
Wala Yun kang nga. ano, lalo na. Ilang taon kang mag-aaral. Manginginig Tapos hindi mo talaga pa sure pag tapos mong mag-aral, makakakuha ka agad ng work. Oo. Yes. Sobrang taas ng expectation. Maraming college graduate na unemployed. Totoo. Yun talagang kinakatakot ko. Kaya, Iba nga call center lang. Yun. doon sila bumaba. Yun nga, yung kuya ko call center. Ang ending niya ngayon. Alam mo yun yung may diploma ka pero Alam mo kasi, maliit ka pa rin sa Pilipinas eh. Pilipinas eh. Kaya nga yung Kaya iba, nga, alis ako dito. after sila makagraduate sa ibang bansa. Iba tayo ang pangit pa kasi, di ba, kunyari, nursing ka, di ba, nursing graduate ka doon. Tapos yung iba nakuha pa nila, di ba, parang caregiver lang. Sa Hindi kasi, yung expectation mo kasi nursing ka. Tapos hindi naman sa mababa yung caregiver. Babon, ikaw. Anong pressure na nararamdaman mo ngayon? Sa life, sa Ayun. buhay. As a majority, yun na, sabi nyo din naman, pag kahit may specific kang gusto, di ba, sa course, ganun, pag nag-involve ng money, alam mo, di ba? Kasi ang hirap niya i-continue, kapag alam mong, hindi ka, mentally, financially, Yes. ganun. Yun. Pero hindi ka naman inaano ng parents mo na mag-work ka na, ganun. Ayaw nga nila, kahit ako yung nagsasabi, sabi nila, Pero nararamdaman mo yung hirap? O sa tingin mo kaya naman ng magulang mo kahit papano? sabi nila, kaya nila, pero nakikita ko kasi na parang di nila Siyempre, kaya. kakayanin. Ramdam mo, Parang ramdam ikaw mo. na yung mahihiya na parang kailangan mo magtrabaho kasi nakikita mo din, parang mahihiya ka na lang, ganun. so syempre hindi naman habang buwan malakas kayo. Hindi naman lagi malakas sila. Ikaw, Ana. Yung pressure na nararamdaman ko pagdating sa future, parang nandun yung takot na, magiging successful ka ba or ano mangyayari kaya sa mga susunod na taon. Parang ang daming tanong tapos ang daming Yes. kailangan gawin na Oo. Parang hindi mo... Bakit may tumutulo? Bakit parang nagrarant na? May umiiyak. Hindi, ganun talaga. Pag talaga, First time. Parang ang reality hits you talaga. Lalo na kasi panganay kasi siya. Oo, Parang siya yung- panganay kasi si Anne, kaya ang laki ng pressure. Expectation pa ng magulang. Oo. Ano? Parang ang daming kailangan gawin na hindi mo naman alam paano sisimulan. Oh yes, totoo yun. Tapos- Kahit ako eh. Siyempre, dumadating ako sa ganong moment. Tapos, siyempre, iisipin mo pa yung pangarap mo, trabaho mo. Tapos, siyempre, iniisip ko kung ano kayang buhay ko sa mga susunod na taon. O kaya, parang pero hindi naman kailangan lagi maayos agad eh. Lahat naman nagsisimula sa hirap. Totoo. That's fine. That's life. That's life. Maybe that's Maybe life. that's life. Oo. Tinahawa Okay lang. Ay, nag-iiyakan na silang Kasi mga lahat. panganay. Oo. Talagang pressure. And pag talaga kasi, andito ka na sa situation na yan, grabe. Kaya gusto naman Tapos last card ka pa ng family. Oo, ikaw yung pinaka-inaasahan. Ako, like me, si kuya kasi, Ako din. nagtrabaho na eh. Nag-asawa na siya. Alam mo, expected ko, si kuya magpapaaral sa akin, si kuya yung mag-aano sa akin, kasi si mama at papa matatanda na, senior na. Si kuya na lang yung inaasahan ko. Kaso nga lang, hindi din natin mapipigilan na mag-asawa. So ako na lang yung inaasahan ni papa na, si Lorraine, na lang, ikaw na yung mag-aalaga sa amin, ikaw yung sobrang pressure. Alam mo ba ngayon, hindi lang halata, pero sobrang hirap na din ako. Kasi alam mo yun, alam mo bang atat na ako mag-18? Alam mo, ayoko pa sana mag-18. Kasi alam mo yun, adulthood, iba na yan eh. Iba na yung niyan sa'yo eh. Ibang impact. Gusto ko pa sana ma-enjoy yung teenager life ko. Pero kapag sinapian ka ng ng reality na kailangan mo maging ganito, kailangan mo doon mo parang gugustuhin mo na lang maging 18 years old. Kasi doon magagawa mo na yung kailangan mong gawin na magtrabaho. Kasi kung minor ka, syempre wala namang tatanggap sa akin eh. Kaya doon, alam mo, nakaraan sobrang sana mag-18 na talaga ako kasi hindi ako makapaghanap ng trabaho na sasakto sa akin na magkakapera ako. As in, alam mo, kahit yung mga, alam mo yung mga
nagtatanong-tanong ako kung anong pinagkakakitaan niya. Tinatanong ko na talaga kasi nakikita ko na sa pamilya ko na nahihirapan na sila. Si Papa, sobrang, alam mo yun, yung katawan niya hindi niya nakaya sa to. Si Papa kasi sa construction lang siya. Sa construction, alam mo, si Kuya, kaya magtapos kung tutuusin yun, pero hindi lang siya nagsipag. Actually, inggit nga ako sa kuya ko kasi nung malakas pa si Papa, kaya siyang pagtapusin ni Papa. Kahit si Papa, hindi malaki yung sinasahod sa construction. Kayang-kaya siya patapusin. Ang kaso lang, si kuya yung hindi nagsisipag. Kaya inggit na inggit ako kasi si Papa, mapaprovidean pa siya. Samantalang ako na, masasabi kong mas better akong na Parang mas kaya mo. gustong kong mag-aral, makapagtapos, pero hindi na ako ma-providean na kailangan ko pang ako yung gumawa ng solusyon para makapagtapos. Si Papa ngayon hirap na, di na makapaglakad na maayos dahil sa trabaho, masakit na yung si Mama naman ang tawag dito, senior na. As in, tindahan na lang halos yung inaanuhan namin, inaasahan. Wala na, iiyak naman! Hala! Uy, kasi totoo, yun lang inaasahan namin. Kaya, iwas na ako sa mga gastos sa ayun, naghahanap na talaga ako ng pagkakakitaan at a young age. Ang dami kong plano, sa totoo lang. Ang dami kong plano na para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Pero yun nga, ang kulang sa akin is gawa, effort na para matupad yun. Pero ngayong 18 ako, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan aksyonan ko na. Ganun. Kasi gusto ko, alam mo, si Mama at Papa matanda na. Gusto ko habang nandito pa sila, mabigay ko na yung buhay na gusto nila, hindi nila naasam nung kabataan nila. Ganun. Gusto ko yung, matupad yung nila na magkaroon ng sariling bahay. Ganun. Yun talaga yun. Goal ko talaga yun. Sinasabi ko na lang sa sarili ko, kinaya naman ng iba, kaya ko din yun. Yes. Kahit anong mangyari, sana talaga, hindi ko mabitawan yung pag-aaral kasi super importante yun. Yun lang. Yes. Sino ba? Ba't naiiyakan? Manilin naman. Grabe ka naman. Last card. Last card. Gusto ko pa Ako naman, sa akin, yan. Umuwi housewife. Ibang grabe iba-iba yung tawag, yung future natin, tapos yung gusto natin. Kasi as ako talaga, hindi ko nakikita yung sarili ko na magtatrabaho na, ang dami nga nagsasabi na dapat daw ako nagtatrabaho na ako. Ngayon, kasi parang kaya ko naman. Pero sa sarili ko talaga, as in, hindi ko siya nakikita sa future ko, magtatrabaho ako. Tapos, alam mo gusto kong maging literal na Disney princess in the future. Kaso hindi pwede. Tapos yun nga, as a panganay nga, na dapat maraming responsibility. Kata po, Moses. About future naman naiinis ako sa kanya kasi sabi niya, ayoko magtrabaho, gusto ko naman maging housewife. Hindi naman totally housewife, be. Ito kontrabida. Di ba, yun nga. Ayun nga. Siyempre, tititingin ka rin naman sa, sa realidad nga na, panganay ka, dapat ganito. Ay, alam mo, ang daming, sabi nga sa akin ni Papa na, sabi niya, ikaw, Chay, di ba, panganay ka, hanggat kaya kong magtatrabaho ako. Basta ikaw, dapat ikaw yung unang makapagtapos ng pag-aaral sa inyo. Tapos sa akin naman, tapos sabi niya, tapos ang end na sabi niya sa akin, basta ikaw na yung bahala sa mga kapatid mo. Sabi ko, kala ko na ako doon, malaya na ako. Syempre, makakapagtapos na ako, ganyan, ganito. Kasi tapos, syempre, as a panganay nga, na dapat, di ka naman dapat maging makasarili. Kailangan mong responsibilidad naman yung mga kapatid mo. Yes. Kailangan magtrabaho talaga. Alam mo talaga, totoo yung sinasabi ni Juliana na gusto ko talagang maging housewife lang. Kasi nga, I love cleaning. Wow. Ano ka dito sa bahay namin? Gusto. Oo, ayun yung gustong-gusto ko, ang gumawa ng gawaing bahay. Kaysa lumabas, tapos magtrabaho, magpagod-pagod. Ayoko ng ganun. Gusto ko lang, after cleaning yun, gusto ko nang mahiga, ganyan. Ayun. Kaya yung sinasabi ko sa kanya, huwag ka nang mag-aral, mag-asawa ka na agad na yun. Bakit? Di ba, yun nga. Gusto ko naman talaga pero yun nga, sa realidad natin, hindi naman pwedeng naka-ganun lang tayo.
As a reality payo ko lang Akin sa'yo. kasi, hindi tayo pwede umasa sa asawa lang na. Payo ko sa ano. Oo nga, hindi Huwag naman, siyang- oy, dati ang pangarap ko is ayoko magkaasawa, gusto ko lang magkaanak. Oo. Kaya ang payo ko sa ano yun? Ano yun? Pawag ko mag-aapoy. Magbabasok ng injection sa sarili. Payo ko sa kanya, magharap kung ka mag-aasawa ng mahirap pa. Kung mag-aasawa Sabi ko ka. sa'yo. Pero hindi, masipag ako, alam ko sa sarili ko yun. Masipag ako. Sa kahit anong bagay. Kaya Kaya ko. paano, Yes paano naman. kung ang nakatadhana sa kanya lalaki, ano lang? Yung Tanga ka ba? Bakit? Ikaw ba si tadhana? Hindi! Tangay, malalabanan mo yung tadhana. Oh, hindi. So, hindi nga natin what if alam. niya daw? Oo, what if lang naman. Yung mga pang-asawa niya, eh hindi Ganun din naman ano Yun na. Anong gagawin niya? Eh, lalo na. Alam mo yung puro katanong. Kainis, puro kontra. Ito naman. So, ano mapapayo nyo sa mga kagaya nyo na nape-pressure din? Kayo ma-pressure. Oo nga, may kailangan eh. That's life. Tayo may kailangan, bakit tayo nag-aamin? Kami ang mas may... Hindi, ano lang, yung parang i-share nyo lang yung natutunan nyo na Sa buhay natin na Ako wala pa. Ano, i-discover nyo agad dapat yung gusto nyo. Habang bata Pero ang nun mahirap din. Yun nga eh. Advice ko lang. Alam mo, hindi talaga sapat sa akin yung 1 taon para ma-figure out kung ano talaga yung gusto. Promise tayo, grade 10 pa lang ako. 2 taon na nakalipas. Ilang, Grade 10 pa nga lang. Nung narinig kong nung may about sa mga, di ba, sa high school pa lang, may about na sa mga strand-strand na yun. Nakaka-pressure agad. Tapos nung senior high school na. Totoo. Sa mga course. Hirap. Ano ba? Ano advice niya? Para sa mga undecided. Hindi, sa mga nape-pressure sa life. Kasi yun yung natin. Huwag nilang tawag dito parang, alam mo yun, it takes time na sabi nila. Pero kasi Kasi magmadali. Kako, ano. pero minsan kasi kailangan din na natin aksyonan. Oo. Hindi tayo pwedeng ayun nga, yun lang ang Pero ang pangat natin. naman kung go with the flow ka lang, di ba? Go with the flow, pero lagyan mo pa din ng sipag. Tsaka accept na rin natin na ganito talaga eh. Ganito talaga yung buhay. Hindi ka palaging Ako bata. hindi ko tanggapin yan. Bahala kayo dyan, tanggapin nyo. Alam mo, te? Kanina ka pa. Magluto ka na. Basta ayun, i-accept na lang natin na hindi habang buhay, yung buhay natin na ngayon, ganun na lang palagi. Siyempre magbabago at magbabago yun. Habang tumatanda tayo, mas lalong bumibigat yung mga parang yung mga responsibilidad. Kaya ayun, accept natin. Papayag ka na, maging mahirap ka lang. Ba't naman ako papayag? Oo. Siyempre hindi. Siyempre kailangan as long as napapakain ko yung sarili ko, pati pamilya ko. Siyempre. Pero huwag mong sabihin na i-accept na. Hindi. Ang ibig ko sabihin, accept natin sa sarili natin na tumatanda rin tayo, na may mga responsibilidad din tayo na dapat anuhin, na dapat i-take, ganun. Pero hindi ko sinasabi, accept natin na mahirap na lang tayo. Di ba, kahit ganito kahirap yung buhay ito, di ba dapat mag-strive pa din tayo sa Oo. Siyempre. Mas magandang Yun nga. path. Oo. Wala si Pat dito. Alam mo tayo, isa ka na lang. Ayun, sa akin din, huwag tayong maging contented. Ayun. Kasi, kailangan, alam mo yun, as much as kaya natin, taasan pa natin yung taasan yung pangarap natin. Kasi wala namang masama dun. Mangarap. And ayun, para sa akin huwag tayong maging kontento sa kung anong meron na tayo, ganun. And habang bata pa lang, action na natin, lagyan na natin ng gawa. Para hindi puro pangarap lang, matupad natin. Ganun. And kapag hirap tayo, siguro isipin na lang natin na ano ba yung dahilan kung bakit tayo gumagalaw. Ano yung dahilan para Bakit ituloy tayo, pa to? oo. Ganyan. Isipin natin yung future. Future talaga. Family. Pati sarili, of course. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Yung, para din, hindi mo maparanas sa magiging anak mo kung ano yung naranasan mo ngayon. Ganun. So, ayun. Ayun, sana, lahat ng nagpapa-pressure sa atin, maano natin,
Madala Oo. natin. Madala natin, makayanan natin, mapagpatuloy natin yung mga pangarap natin, in the midst of, kahirapan, pressure. Of course, kailangan meron din tayong, sa God. Yung, faith, pagdasal, Always tayo pag magpa-guide tayo kay God. Kasi, He knows, Everything. the best din Knows the Yeah. best. for us. And lagi siyang may plano for us. Oo. Yes. Alam mo, nandyan ka lang pero may mas better plan. Kung iniisip mo na eto yung plano mo, parang mas may better pa talaga na plano si Lord. Gabayan ka niya sa mga decision na gagawin mo. Ganon. Gabayan ka niya sa pag-achieve mo sa mga pangarap mo. Ganon. Huwag nating kalimutan na kahit hirap na tayo, kahit gano'n pa tayo ka-busy, ganon. Huwag tayong Huwag natin kalimutan. Amen. Yes. Amen. humingi ng tulong sa kanya, ganon. Lahat ng pressure na And nararamdaman actually, natin. yung na yan, mga ganitong nararamdaman din natin, it's a blessing din. Kahit papano. Kasi, ibig sabihin, may tayo. Yung mga challenge na yan, parang, it will make, tayo. Stronger kasi. Dahil sa mga challenge na yan, matututo tayo sa mga, sa buhay natin. Yes. Matututo tayo kung paano sumurvive sa mahirap na sitwasyon. Yan. That's all, T-Fams. Once again, we're 80s that will provide you the juiciest teas. 80s.